si BBM po, di umano, nakahanda na. Yan ang topic namin kanina while nagkape-kape ako. Ha? Tumatawag siya sa akin. Usap-usapan na raw na parang gusto raw ni BBM na lumala itong rally na ito ng INC. Okay? Kasi pagdating raw sa point na hindi na nila kaya ito, meron raw tendency ang kanilang plan B. Okay? Plan B raw nila. O plan C ba? Anong plan yan? Magdeklara raw ng martial law. Kasi kapag makadeklara raw ng martial law, I hope this is not true ha. Kasi po nakakatakot po talaga yung martial law. Kahit nga hindi nagdeklara ng martial law si BBM, para ng martial law sa mga politicians ngayon kasi tingnan mo ngayon sila Jinggoy. Ang dami ng mga kaaway ng administrasyon na nakulong ngayon kasi hindi ka pwedeng mag-criticize. Ikukulong ka. Si PRRD, si Kibuloy, si Jinggoy, si sino pa ba? Ngayon, ang plano naman nila si Senator Marcoleta kasi maingay si Senator Marcoleta, hindi takot eh. So kung makukulong itong si Senator Marcoleta, hindi na ako magtataka dyan. Ika nga, sabi ni Mayor Baste, this is declaring martial law without declaring it. Okay? Parang silent martial law na ang nangyayari. So, ito yung mga pangyayari ha. Ito yung pangyayari. Ano po ang pinaka nila? Grand plan. Kaya pala, nakukonek ko ngayon ha, kaya pala doon sa Malacanang nagpanic sila. Kahapon, no? Last day ba yun, no? Na pinapaalis nila lahat ng mga trabahante sa Malacanang. Kasi meron raw emergency meeting doon. At yung mga nagmi-meeting doon, yun lang ang nakakaalam. Sila lang ang sinabihan raw ni BBM na ganito ang magiging plano. I hope it's not martial law. Okay? Pero nagmi-meeting raw. Okay? Yan ang delikado. Ano ba ang kanilang pinag-usapan doon? Heto na ba yung nag-leak na issue uusapin na magdeklara ng martial law si BBM? Kaya nga, pinapayuhan ngayon lahat ng mga taga-INC members at lahat ng mga taong bayan na sumuporta dito sa ginagawa ng INC na hindi gumagawa ng bayolente doon. Hindi sila, wag lang maggumawa ng bayolente. Kasi, kung gagawa sila ng bayolente, meron na silang reason o rason na, magdeklara na ng martial law. Kasi emergency na ito eh. Parang, kinalaban na yung Malinaw sa mga sinasabi ng mga leaders ng INC at sa mga miyembro ng INC na yung rally ngayon ay peaceful rally yan. Inilabas lang ng mga members ng INC at mga leaders ng INC kung ano yung issue na galit sila. So ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan at sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila. At sa mga first time dito sa aking channel kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So, ito, para maiintindihan natin, panoorin natin itong speech ni Senator Marcoleta at i-analyze natin. Ito pa. Play natin play. Magandang gabi po sa ating lahat. Una na po ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo. Kasi ito rin isang tanong ng mga anchors eh. Paano ginawa ng INC na na-surprise nila ang gobyerno sa pagpunta dyan sa EDSA na merong rally na hindi ina-announce? Nagtataka nga yung mga mainstream media kung paano ginawa ng INC yan. Di ba?
ng ating pagkakaisa. Ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency, at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po ng pagsuporta at pagmamahal. Napapansin nyo, putol-putol yung mikropono at yung speech ni Marcoleta. Kung nandyan ka sa live, okay yan naririnig mo yan kasi may speaker yan Pero, yan pa ang isa sa aming pinag-usapan signal jammer raw. Kaya ng gobyerno i-signal jam dyan. Kaya nga, itong speech ni Senator Marcoleta, maraming mga mainstream media at mga vloggers ang hindi ito na live. Okay? Hindi ito na live. Kasi ang hina raw ng signal doon. Buti na lang nakuha pa natin itong video na ito sa Net25 isa yan sa mga grabe itong gobyernong ito. Alam nila na kakalat ito from Visayas at Mindanao. Yan ang kinatakot nila. Na sinignal jam nila ang mga pangyayari dyan para walang makakuha. Kaya yung ibang mga vloggers dyan, instead na magla-live sila, nagvi-video na lang. Saka na lang nila ina-upload kapag nandoon na sila sa magandang signal. Sinisignal jam daw. Ang signal jammer is, yun bang inutusan ng gobyerno na yung na yan, yung lugar na yan, kung sino yung magla-live, nila, kinakat yan. Okay? Kinakat yan. Meron pong walang kinalaman ang walang kinalaman ang diyan, mga networks. Signal jam, meron yang machine sila. Okay? Kung sino ang magko-connect diyan, parang kinakat nila yan na parang i-interfere yung mga signals na mapuputol. Tingnan niyo putol-putol si Senator Marcoleta. Nagdududa na tayo diyan sa signal jam nila At ginagawa natin doon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong?
Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam ko uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Alam nyo, sa totoo lang, hindi po biro ang ginawa ni Senator Marcoleta, ha? Hindi po yan biro. Imaginein mo, he is ready to be arrested. Oh. Hindi yan madali, ha? Kapag ang isang kaso na nililitis, whether you're guilty or not guilty, especially kung plunder itong kaso niya, makukulong ka. Hindi po ito weeks. Hindi po ito months. Years po ito kung makukulong siya. Kasi they are hitting two birds at the same time. Unang-una, hindi na siya makaparticipate sa impeachment trial ni BP Sara. Meaning to say, I don't know kung hindi ba siya makapagboto. No? Pangalawa, kapag wala si Marcoleta dyan sa Senado, yung flood control sa Blue Ribbon Committee, hindi na yan mapupush. Kasi ito lang naman kapag nandyan yan sa Senado, masakit sa ulo sa kanila yan itong si Senator Marcoleta. Kaya kailangan nilang arestuhin itong taong to Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin. Ang isinisigaw nila, buaya, buaya. Ang pinatutungkulan, si Martin Romualdez. Di ka ba nahiya yan?
Martin Romualdez? Sa laping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili nilang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig, at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta, pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ang ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo, ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan at ang katarungan. Huwag po tayong maghiwa-hiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan po yung full speech ni Senator Marcoleta. So parang sinabi na ni Senator Marcoleta ang lahat na itong administrasyong Marcos, ginagawa na nila ang lahat kahit alam nila na lumabag na sila sa batas. Ginamit na nila ang bendalo. Na alam naman natin, yung bendalo na yan, talagang bawal yan. Kahit sinong mga magagaling na mga attorneys, mga prosecutors, mga justices, yun lang mga attorney o mga law experts na hindi namumulitika, walang such word na tanggap yung bendalo. Wala. Yan ang katotohanan. Kaya,
Kaya nga sabi ko, ang kakapal ng mga muka nitong administrasyon na ito eh. Bendalo? Grabe. Kaya nga, lesson natin itong lahat eh. Kapag meron tayong presidente na hindi lawyer, walang alam sa batas, parang nakakatakot. Kasi nagiging useless na yung batas natin eh. Nagiging useless na yung konstitusyon natin. Yung aresto nila kay Tatay Digong, grabe yun. Kahit sinong tatanungin ninyo ng mga magagaling na mga lawyers, maling-mali talaga yun. Sa ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, sa ginawa nila kay sa KOJC, tapos dito pa kay Senator Marcoleta. Nagtataka nga si Marcoleta, plunder, hindi yun pera ng gobyerno. Pera yon sa mga kaibigan ni Senator Marcoleta na nagdo-donate sa kanya, ginagawan pa ng issue. Ang mayroon pong karapatan na mag-file ng kaso ng plunder kay Marcoleta, yung mga nagbibigay sa kanya, hindi yung gobyerno. Hindi naman yun pera ng gobyerno eh. Di ba? So, ang kakapal ng gobyerno na mag-file ng plunder against Marcoleta, halatang halata mo na gumagawa lang talaga sila ng issue para makasuhan, para makulong, para hindi makaparticipate sa flood control investigation at dito sa impeachment trial ni VP Sara. Ganyan sila kadesperado, itong administrasyong ito. Kasi natatakot po sila na pagdating ng 2028, si VP Sara po ay maging presidente. At kapag si VP Sara ang maging presidente, alam na natin kung ano ang mangyayari. Lagot lahat ang mga kurakot sa flood control. Di ba? So kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, mag-comment na lang po kayo sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section ha. Mag-like at mag-share sa mga nanonood ngayon. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.